Mauna ka na, Larry. Hindi ko alam kung saan ang daan. Utos ko sa kanya at kaagad niya akong tinalikuran upang pasunurin sana ako kung saan siya pupunta. Pero hindi yun ang plano ko. Humandusay ang katawan niya sa sahig dahil sa ginawa kong paghampas sa kanyang batok. Sorry, Larry. Pero hindi ako aalis dito nang hindi kasama si Lysander. Magpahinga ka muna dyan at ako nang bahala. Kinuha ko ang hawak niyang rifle at itinapon ko ang flower crown sa sahig at agad akong bumaba sa hagdan. Tinungo ko ang palabas at kitang-kita ko kung paano nagpapalitan ng putok ng baril ang mga kalaban at ang mga tauhan ni Lysander. May mga paparating pang helicopter. Doon pa mismo sila naglanding kung saan namin idaraos ang kasal naming dalawa. Kaagad akong tumakbo papalapit sa mga kalaban upang tumulong sa pagbaril sa kanila. Madali naman silang makilala dahil puro sila nakaitim habang nakasibilya naman ang mga tauhan ni Lysander. Nakita kong may papalapag na naman na helicopter. Nakita kong sniper gun sa nakahandusay na kalaban. Mula sa pinagtataguan kong puno ay gumulong ako papunta sa lalaking nakahiga at kaagad kong kinuha ang baril niya upang asintahin ang papalapag na chopper. Pero nakita ako ng mga kalaban, kaya mabilis ako nagtago sa likod ng matabang puno. Kendra, what are you doing here? Napalingon ako kay Lysander. Nasa unahan siyang puno at may hawak din siyang baril. Mahirap kapag open field dahil hindi mo alam kung saan susulpot ang mga kalaban. Kaya dapat, hindi ka lang sa harap nakatingin lalo pa kung na-penetrate na nila ang lugar. Mabilis na tumakbo si Lysander patungo sa kinaroroonan ko. What the? Nasaan si Larry? Igting ang panganyan tanong sa akin. Tutulong ako, Lysander. Hindi ako alis dito. Nagulat kami nang biglang may malakas na pagsabog malapit sa amin, kaya niyakap niya ako at yumuko kaming dalawa. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ko at tumakbo kami palayo sa mga kalaban. Hinabol kami ng bala hanggang makarating kami sa loob ng mansyon niya. Tumakas ka muna at bumalik sa inyo, Kendra. May lagusan doon sa dulo ng burol pababa ng gitna. May nakaabang na sasakyan doon para makaalis ka dito. Please, gawin mo ang sinasabi ko. Marami ang mga kalaban at hindi sila basta-basta nauubos. Hindi namin napaghanda ng paglusob nila kaya bilisan mo na. Sigaw niya sa akin. Alam kong iniisip niya ang kapakanan ko pero hindi pa rin ako susunod sa kanya. Nagulat kami nang biglang may sumabog ulit at tuluyang nawasak ang pinto kung saan kami pumasok. Now! Hindi, Lysander. Hindi kita iiwan. Hindi kita susundin. Lalaban din ako. Ayokong umalis at hindi kita iiwan dito. Dapa! Hinila ko siya upang mailaga namin ang mga balang tatama sana sa amin mula sa mga kalaban na pumasok. Nakatalikod kasi siya at ako ang nakaharap sa pinto. Ginamit ko ang hawak kong baril at pinagbabaril ko silang apat na ikinahandusay nila sa sahig. Bad trip. Mura niya at mabilis akong itinayo. Hinila niya ako upang tumakbo kami sa likuran na pintuan palabas, ngunit pagsipa namin sa pinto, ay mga nakatutok ng baril ng kalaban ang bumungad sa amin. Hindi ko sila mabilang pero malalaki ang hawak nilang baril na kapag tumama sa katawan mo ay siguradong magbubutas ang parte ng katawan mo. Mabuti pang ibaba nyo na lamang ang baril nyo. Wala na kayong matatakbuhan dahil nakapaligid na mga tauhan ko at wala na mga tauhan mo, Lysander Larson. Wika ng isang lalaking sa tingin ko ay hindi Pilipino dahil iba ang pamamaraan niya ng pagsasalita. Kumusta, Naokiyama? Nangising tanong ni Lysander sa kanya pero mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Sigurado akong ito nga ang kapatid ni Naokimoto. Kumusta? May gana ka pang kumustahin ako? Pagkatapos ng ginawa mong pagpatay sa kapatid ko? Seryosong wika ng lalaking mukhang Chinese. Napatingin siya sa akin at hinagod niya ako ng tingin. Kaya naman pala nawiwili ka magtago dito dahil
May maganda at kaakit-akit kang girlfriend. Nakangisi niyang sabi. Sa ngisi niya, nasisiguro kong may balak siyang gawin sa akin. Mabilis akong itinago ni Lysander sa likod niya. Wag na wag mo siyang titignan ng ganyan. Kung ayaw mong isunod kita sa kapatid mo. Banta ni Lysander sa kanya na ikinangisi ng kalaban. Hinanda ko ang aking sarili sa maaaring mangyari. So, ang babaeng yan pala ang dahilan kung bakit mo pinatay ang kapatid ko. Kapag hindi mo siya ibinigay sa akin, dito pa lang, tatapusin ko na ang buhay mo. Akala ko ito na ang araw na pinakihintay ko. Pero nangyari ang hindi ko inaasahan. Masyado ako naging kampante at hindi ko napaghandaan na mga kaaway. Ngayon pa sa araw ng kasal namin sila lumusob, kaya hindi ko sila mapapatawad. Ibigay sa'yo? Nagpapatawa ka ba, Naokiyama? Akala mo ba, makakaalis ka pa dito sa teritoryo ko? Sa ginawa mong to, ikaw na mismo ang humuhukay sa sarili mong libingan. Igting ang panganasabi ko sa kanya. Dadaan muna siya sa ibabaw ng bangkay ko bago niya makuha si Kendra sa akin. Hindi ako natatakot mamatay dahil matagal ko nang inihanda ang aking sarili simula nang pasukin ko ang buhay na ito. Pero ang hindi ko mapapayagan kapag may ibang hahawak sa babaeng nasa tabi ko ngayon. Ang lakas naman ng loob mong magmayabang, gayong ubos na ang mga tauhan mo. O baka naman, sinasabi mo lang yan para maibsan ang takot mo. Nakangising sabi niya sa akin. 2 laban sa maraming tauhan niya. Siguradong mahihirapan kami ni Kendra. Pero hindi ko balak na isugal ang buhay niya. Nagulat ako nang maglabasan ng mga aso na alaga ko at kaagad na dinamba sila. Nawala sa amin ang konsentrasyon nila dahil sa pagsugod ng mga malalaking aso sa kanila. Binitawan ako ni Kendra at kaagad na sumugod sa kanila. Kendra! Tawag ko sa kanya pero hindi man lang niya ako nililingon. Sa halip ay nakipambuno na rin siya sa mga kalaban. Sumugod na rin ako at inasinta ko naman ng mga kalaban na nakikipambuno sa mga aso. Sana lamang ay walang mapahamak sa kanila. Kendra! Sigaw ko nang makita kong nakatutok na sa kanya ang baril ni Naokiyama. Sinubukan ko siyang barilin ngunit naubos ang bala ko kaya mabilis akong dumampot ng baril. At pag-angat ko ng tingin ay kitang-kita ko kung paano. Mabilis na tumakbo si Kendra sa kanya. Habang iniilagan nito ang bala sa baril ni Naokiyama. Ang bilis ng pangyayari. Sa isang iglap ay nagawa niyang patamaan ang katawan nito gamit ang matalas na hawak niyang butcher knife na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Wala man lang ako nakitang ekspresyon sa mga mata niya. Ganitong-ganito ang itsura niya nang tapusin niya ang buhay ni Mr. Falcon. Sa likod ng magandang mukha at matamis niyang ngiti, nagtatago ang isang katauhan ni Kendra. Ang katauhan na nagbibigay ng labis na takot sa akin. Lysander! Napatingin ako sa paparating ni Larry. Sigurado akong siya ang nagpakawala sa mga aso. Pumito siya at tumigil ang mga aso sa paglapas sa mga natitirang kalaban. Hindi na makatayo ang mga tauhan niyang buhay pa. Pero puro kagat na at hindi na makakalaban pa ang mga ito. Nagawa naming maubos sa mga kalaban ni Kendra sa tulong ng mga aso. Tama lang ang ginawa ni Larry upang madistract ang mga kalaban. At wala naman ako nakitang namatay sa mga alaga ko. Okay lang kayo? Bungad sa akin ni Larry. Tumango ako sa kanya at mabilis akong lumapit kay Kendra. Kinuha ko ang hawak niyang butcher knife at itinapon ito sa malayo. Pinunasan ko ang mukha niyang may dugo. Pati na rin ang puti niyang damit ay may mga bahid na rin ng dugo dahil sa mga kalaban na inatake niya. Are you okay? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya sa akin pero seryoso pa rin ang kanyang mukha. I'm okay. Pero hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, Lysander. Tinalikuran niya ako at nagmadali na siyang humakbang palayo sa akin. Kendra, sandali!
Hinabol ko siya at hinablot ko ang braso niya. Dapat nga ako magalit sa'yo dahil sinuway mong utos ko. Giit ko sa kanya. Marahas niyang hinila ang kanyang kamay at matilim ang tingin na ipinukol niya sa akin. Utos na itakas ako? Para hindi ako mapahamak? Yun ba ang gusto mo, Lysander? I was trained to kill the enemies of this country. Oo, paminsan-minsan, nalalagay sa alanganin ng buhay ko. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong kakayanan na lumaban, Lysander. Kung minamaliit mo ang kakayahan ko at ayaw mo samahan kita sa mga laban mo, mabuti pang maghiwalay na lamang tayo. Nagmadali siyang humakbang papalayo sa akin. Nilingon ko naman si Larry. Ikaw nang bahala sa mga natirang kalaban. Tapusin mo na sila at ilibing para wala ng bakas. Tawagan mo na rin si Dr. Alvin para sa mga sugatan nating tauhan. Alam mo na ang gagawin mo. Seryoso siyang tumango sa akin. Mabuti na lamang at hungo pa ang apoy sa bahay kaya hindi ito tuluyang natupok. Kaagad kong sinundan si Kendra at papunta na siya sa mga chopper na naroon. Kendra! Kendra! Tawag ko sa kanya. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw kaya napalingon si Kendra sa gawi ko. Pero alam kong tinapos lang ni Larry ang mga naghihingalong kalaban. Pwede bang makinig ka muna sa paliwanag ko? Pigil ko sa kanya nang akmang tatalikuran na naman niya ako. Hindi. Ayoko na makinig sa paliwanag mo. Kung gusto mo ng babaeng mahina na ikaw magpoprotekta, hindi ako yun, Lysander. Kaya maghanap ka na lang ng iba. Singhal niya sa akin. Sinubukan niya makawala sa pagkakahawak ko pero mas hinigpitan ko ang kapit sa kanya. Ikaw ang gusto ko, wala ng iba, Kendra. Natakot lang ako kanina, pero hindi kita minamaliit. I know, magaling ka. I know, kaya mong protektahan ng sarili mo. Pero mahal kita at gusto ko. Ako ang gagawa nun para sa'yo. Huwag ka namang makipaghiwalay sa akin, please. Let's fix this misunderstanding. Kinabi ko siya at mabilis kong niyakap. Natatakot ako baka totohanin niya ang desisyon niyang hiwalayan ako at ayoko mangyari yon. Hinila niya ang baril sa kamay ko at pinaikot niya ito sa kanyang daliri saka mabilis na pinaputok sa likuran ko. Paglingon ko ay nakita ko ang pagkahandusay na lalaking may hawak ng baril. Sa pulito sa noo kaya napatingin ako kay Kendra. Muntik na tayo dahil sa kakornihan mo. Nakangisi niyang sabi sa akin. Bakit parang nakaramdam ako ng takot sa kanya? Nakita ko na naman siyang nakipaglaban pero nag-iiba talaga ang aura niya kapag may hawak na siyang sandata. Napatawad mo na ako? Tanong ko sa kanya. Lumambot ang mukha niya at bumalik ito sa dating Kendra pagkatapos ay tumango siya sa akin. 2 beses ka na nakikipaghiwalay sa akin kaya wag mo nang uulitin to, okay? Kasalanan mo kaya? Parang batang sumbat niya sa akin. Sayang ang ganda ko ngayon tapos hindi naman matutuloy ang kasal natin. Dagdag pa niya. Napatitig ako sa kanyang mukha. Matagal ka nang maganda sa paningin ko, pero mas maganda ka ngayon. Lumaki ang ngiti niya sa labi at ako naman ang niyakap niya. Lysander, mukhang matatagalan pa bago maayos ni Larry ang lahat dito. Pwede bang doon muna tayo sa farm? Namimiss ko na sila mom at dad. Baka nag-aalala na rin sila sa akin. Baka makausap muna natin ang mga magulang ko. Naisip ko kasi dapat kasama ko sila sa mahalagang araw sa buhay ko. Wika niya sa akin. Napangiti ako sa sinabi niya. Kahit hindi siya vocal sa nararamdaman niya, dahil sa sinabi niyang mahalaga ang araw na ikakasal kaming dalawa, ay alam kong totoo ang lahat ng yon. Okay, walang problema. Uuwi tayo sa inyo. Ikaw masusunod. Talaga? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa akin. Oo, pero bago yon. Kailangan ko munang tawagan si Victor para tulungan si Larry. At para makapagpalit ka na rin ng damit. Ngayong gabi tayo aalis papunta sa inyo. Paliwanag ko sa kanya na ikinangiti niya.
Kendra! Salubong sa akin ni Mom at Dad katapos ko pa lang ng bahay bakasyunan. Dito sa malawak naming farm sa Laguna. Kaagad ko silang sinugod ng yakap. Matagal akong nawala kaya paniguradong matagal din nila akong hinintay na umuwi. Natigil ang pagyakap nila nang makita nila si Lysander na nasa likuran ko. Kaagad siyang sinuyod ang tingin nila Mom at Dad. Ma'am, Dad, si Lysander po pala, boyfriend ko. Pakilala ko sa kanya. Lysander, si Mami Alexane at si Daddy Brian ko. Pakilala ko naman sa kanila kay Lysander. Boyfriend? Kunot noon na tanong ni Dad. Inaasahan ko na ang reaksyon niya dahil alam niya ngayon lang ako nagdala ng lalaki sa bahay at ipinakilalang boyfriend ko. Inilahad ni Lysander ang kanyang kamay kay Daddy. Actually, I'm his fiancé. What? Sabay pa na bulalas nila. Kahit ako ay nagulat din sa sinabi ni Lysander na yon. Sa bagay, kung natuloy nga ang kasal namin kahapon ay hindi lang boyfriend ang pakilala ko sa kanya. At siguradong mawiwindang ng tuluyan sila. Nagulat ako nang biglang hilahin ako ni Daddy. Papasok sa loob ng bahay, naiwan naman si Mommy kay Lysander. Lagot na. Siguradong may mangyayaring hindi maganda. Anong sinasabi ng lalaking yun? Umalis ka dito dahil sa mission mo, di ba? Tapos babalik ka ng may dalang lalaki? At fiancé mo pa. Ano ba nangyayari sa iyo, Kendra? Bulag ka ba? Nakita mo bang itsura ng lalaking yun? Parang magkaedad lang kami ah. Seryosong sabi ni Daddy. Napatingin ulit ako kay Lysander sa hindi kalayuan. Grabe. Kaedad, Dad? Nasa 30s lang si Lysander at kayo po ay nasa 50s na. Saka Dad, ganyan lang talaga mukha niya pero mabait po yan at maalaga. Wika ako kay Daddy. Nakita ko pang pinapasok siya ni Ma'am sa loob ng bahay. Kilala mo ba ang lalaking yon? Mukhang hindi gagawa ng mabuti ah. Hindi ako nagkakamali sa unang tingin, Kendra, kaya alam ko ang sinasabi ko. Banta niya sa akin. Malakas talaga ang pakiramdam nila Ma'am at Dad at hindi rin ako makakapagsinungaling sa kanila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa akin ang tunay na pagkatao ni Lysander. Ang alam ko lang, nagmamahalan kaming dalawa. Dad, wala ba kayong tiwala sa akin? Kilala ko si Lysander. Maaaring hindi kami dumaan sa tradisyonal na panliligaw pero mahal namin ang isa't isa. Alam niyo naman po na hindi ko pa nagagawa magdala ng lalaki dito dahil naniniwala po ako sa true love kagaya niyo ni Mami. Saka, pwede niyo po kilalanin muna si Lysander bago niyo siya husgahan. Paliwanag ko kay Dad. Kahit nasa hustong gulang na ako para magdesisyon, kailangan ko pa rin na kunin ang panig nila. Ayoko kasi na hindi nila magustuhan si Lysander para sa akin.